Hello, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy Online ngayong Thursday ng hapon. And we are here sa bagong simula ng bagong sabi natin section, bagong chapters ng ating love therapy. Marami tayong pag-uusapan sa mga chapters na to because we want yung ating marriage na maging reflection ng kapangyarihan ng Diyos sa mundo. And not just yung marriage, kasi marami Marge ang nanonood sa atin every week. Sila yung ating subscribers, sila yung ating mga followers sa ating channel na married, but as well as marami rin tayong single na nanonood. And nanonood sila kasi gusto nilang matuto kung papaanong magkaroon ng blessed na relationships. And ito yung gusto nating ma-achieve sa ating program. Malaman nila kung ano yung dapat gawin nang sa ganon mag-reflect yung love life nila ng kadakilaan ng Diyos. Yes, is true nga kasi yung mga, especially nga kayo ng mga single, right? Malaki yung inyong privilege na matutunan kung ano yung tama when it comes sa relationship. Especially kayo na uma-attend sa ating online o saan man, di ba? Kasi nowadays, maraming mga gumagawa na ng mga love therapy online ng ating church. So doon pwede kayong, kahit saan, pwede kayong really matuto kung paano magkaroon ng blessed na relationship. Kung susundin nyo nga lahat ng mga naririnig ninyo kasi minsan yung mga naririnig nyo, para sa inyo, ang hirap naman gawin yan. Pastor, ang hirap naman. Sabi mo, maghintay. Pero pag naghintay ako, nakikita ko yung mga kakilala ko, yung na same faith, sila nandun na, tumatanda na, and then, parang wala nang hope para sa kanila. Pero yung mga nagtitiwala sa Diyos, hindi pinibigo ng Diyos. Lagi yung plano ng Diyos is mabuti. So that's the reason why nga yung mga single na nanonood, you have to really grab this, this privilege para yung mga nakikita nyo problema sa family nyo, hindi nyo maranasan na hindi ganon, kabigat. Of course, isang relationship, lagi nang may problema, lagi nang may away, hindi yan mawawala, challenges. Hindi yan mawawala, hindi porket na, na pangasawa mo is, same faith kayo, and then lahat magiging okay, no. Lahat ng mga relationship, merong mga challenges, but, meron lang kayong advantage. Why is that? Kasi, alam nyo kung paano yung labanan. Hindi sa pagka-emotional, kundi yung intelligent nga na natutunan nyo through sa salita ng Diyos. So actually, hindi talaga away. We have to be very attentive sa word na ginagamit natin kasi baka mamaya hindi nyo maintindihan yung sinasabi natin. Sa bawat relationship, not necessarily laging may away. Merong mga challenges. Merong mga adjustments. Away, yun ay ginagawa ng mga wala sa Diyos. Kasi hindi nila alam kung anong gagawin sa makikipag-away. Right? Pero misunderstanding, not necessarily away yun. Right? Hindi necessarily, may mga bagay na hindi ko maintindihan na ginagawa ni Marge. May mga bagay na hindi niya maintindihan na ginagawa ko, yun ay misunderstanding. And so, we need to understand, we need to adjust sa mga bagay na ganyan. Away iba. Away sabunutan, talo si Marge kasi kasi right? But you understand. So, challenges, lahat tayo humaharap. And through this program, sana may mga matutunan kayo. But today, since simulat na natin ang bagong segment natin sa mga darating na weeks, ang pag-uusapan natin today, actually, magbibigay tayo sa inyo ng mga tips today. Gusto niyo ng tips? Para sa relationship. So today, pag-uusapan natin yung mga tips. Ang tips ay yung 3 habit of super happy couples. Okay? Super happy. Hindi lang simply happy, but super happy couples. Gusto niyo po ba ng mga tip para malaman kung paano maging super happy kayo na may mga asawa, mga spouse, super happy yung relationship? Magbibigay tayo ng habit. Okay? Hindi to basta nangyayari.
yung basta masaya sila. No, may habit silang ginagawa. As you know, ang habit ay isang bagay na lagi mong ginagawa, right? Pero kapag ginawa mo to, for sure, magkakaroon ng super happy. Hindi lang basta happy. Super happy na relationship. Okay? So, again, tatlong habit of super happy couple. So, ibigay natin yung unang habit nila. Habit 1. They treat each other super well. So, gusto nyo ng super happy na relationship? So, here we go. Number 1 is, tinatrato nila yung isa't isa ng super well. Hindi lang basta well, but super well. And this is something really important kasi kapag yung trato natin sa isa't isa ay hindi maganda, ito ay common sense. Walang magandang relationship. In fact, for example, sa atin, sino bang gusto sa atin na itrato ng masama? Halimbawa, kapag pumunta tayo sa lugar na saan man, restaurant o saan man, yung mga tao doon, yung trato sa'yo ay maganda. Wow! Feeling mo bumalik. In fact, may mga lugar, March, na pinunta natin na magaganda yung trato sa atin. We feel good. We feel good. And so, what happens? Nagmamarka to sa utak natin and we even say sa iba. I remember nung pumunta tayong Taiwan, nauna akong pumunta sa'yo, di ba? And then pumunta ka after some days. But I don't know sa experience mo, but sa experience ko, never akong trinato ng super ganda sa anumang airport. Sa Taiwan, it's amazing. I don't know kung sila ay training na ganun ang trato nila sa mga paparating na tao sa bansa nila o hindi. Oo, yun ay natural sa kanila. I do not know. I know one thing. Personal to, okay? At ako ay nakapunta na sa iba't ibang, airport sa iba't ibang planeta sa mundong to. So, maraming airport. But doon, wow! My goodness, napaka-kind ng mga tao. Yung trato nila is amazing. Wala akong SIM card that time, bibili pa lang, but andun sila to help. Andun lahat. Very patient. Yung trato is so well, nakala mo matagal na kami magkakilala, something like this. And because of that, saan man ako magpunta, that's what I have in my head. Katulad ngayon when I share. Maybe you cannot understand what I'm saying because hindi kayo naka-experience nun, but I'm telling you, amazing. So, you see, kapag ikaw ay tinatrato ng maganda, you will not forget. Ganun din kapag tinato ka na masama. Di ba? Pag tinato ka na masama, hindi ka na babalik because hindi na. Now, imagine sa relationship. Maraming couples ang hindi masaya because yung pagtrato nila sa isa't isa hindi maganda. Pabaya sila. Pabaya yung lalaki sa asawa niyang babae. Pabaya yung trato. Feeling niya siya yung boss. Ako yung head eh. Just because ikaw yung head doesn't mean ikaw ay, sadista. Ikaw ay, gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin na gano'n. No. Ganon din yung babae. Ako yung nagtatrabaho sa abroad. Ako yung kumagastos. Malaking kita. Malaking kita ako. So, ganito yun. And then yung trato nila sa asawa nila, kala mo, kung ano na lang. And yan, pagtatrato na yan, ay mas powerful kaysa sa anumang salita. Pwedeng sabihin nila, hindi, mahal kita, importante ka. Pero kung itinatrato mo yung asawa mo sa pangit na paraan, then yung relationship ninyo ay magiging pangit. Now, kung ang trato mo naman ay super well, super, hindi lang basta well, super well, feeling nila, they feel so important, feeling hari, feeling reyna, then, anong resulta naman yan? Magandang resulta. Kasi, yung pagtatrato is a big part ng ating relationship. Kung hindi ko kayang itrato si Marge ng maganda, hindi niya ako kayang itrato ng maganda, then para saan pa tong relationship na to? It will not be enjoyable. It will not be well. Yeah, just like yung mga natutunan natin in the last, episode, right? Natutunan natin yung gawin natin yung partnership natin na maging VIP, yeah, very important person. So, ganun din yung
kailangan na i-apply natin today sa isang relationship para maging super happy. Anong kailangan nyong gawin? Kailangan nyong, really ipa-feel sa Patrato. partner nyo, na, she is very important. Siya yung pinakang importante, sa family. Hindi yung porket na okay ako yung nagbibigay ng pera, then ako yung masusunod. Then paano magiging happy, magiging super happy yung isang family kung yung respeto naman din dun is wala. So kailangan na, like example, kayo na, yung mga nanonood natin, guys, lahat kayo nandito sa Hong Kong, right? So kapag umuwi kayo, make it sure na magbigay kayo ng oras sa really sa legit na family nyo. Who is that? Is yung husband and yung mga anak nyo. Hindi nga yung nagbigay nga si Bishop, right, yeah, last Sunday na bago kayo umuwi, marami na kayong mga listahan kung ano yung mga dapat ninyong gawin kapag uuwi kayo. But Nakaplano na. nakaplaya, right? So this time, change yung mga siguro yun na yung inyong kinagawian na nakaplano na. Ito yung gagawin ko sa this week sa family ko, and then this week sa sa side ng asawa ko, and then sa pinakang huling-huli, ibibigay mo yung huling araw na aalis kayo, then kayo lang mag-anak. Doon pa lang sa airport, doon lang kayo magsasama-samang mag-anak. Paano mo gagawin yung magiging super happy family kung gano'n yung trato mo sa family mo? Yeah. So, change yung mga dati nyo ng kagawian. Gusto nyo maging really happy yung inyong super happy yung inyong family. Then, really, alisin nyo yung mga kinagawian nyo tulad ng ginagawa nyo na bakasyon dito and then punta kung saan-saan. Focus lang sa family man. You will see yung magiging example kayo sa family ninyo. And yung pagtatrato na yan, yung kailangan mong itrato ng super well, trato na, kailangan itrato, is so important. Dahil, like we said, yung action, ito ay mas makapangyarihan kaysa anumang salita. Right? At kung hindi mo kayang itrato ng maayos yung asawa mo, let's talk about sa asawa na, since ito ay sa love therapy, yung asawa mo, then magkakaroon ka ng maraming problema pa. Actually, pagtatrato ng mabuti, alam naman natin kung paano gawin yan. Kapag merong taong importante para sa atin, tinatrato natin ng mabuti. For example, kayo nagtatrabaho dito. I doubt ang trato mo sa boss mo ay patapon. Pero lang kung patapon ka talaga, right? But supposedly not. Minsan, ayaw mo pa nga ng boss mo. Pero pag nandiyan sila, good morning, ma'am, good morning. Mali ba yun? Of course, mali. Pero just to prove a point na marunong tayong magtrato ng mabuti. Kapag kaalam nating malalagay tayo sa alanganin, tinatrato ng mabuti. Right? Yung mga respeto kuno. Yun, hindi ito yung gusto nating gawin nyo sa asawa nyo, of course. Ang punto ko dito ay, alam ng lahat kung paano magtrato ng maayos. So, bakit kaya ganun? Bakit kaya sometimes pagdating sa mga hindi kilala, mas maganda tayong magtrato. Marunong ka magtrato sa boss mo nga, marunong ka magtrato sa mga kaibigan mo, sa barkada mo, right? Marunong ka magtrato ng maayos sa kung sino man, sa labas, right? Pero sa asawa, yung taong pinakamalapit, yon ang taong hindi mo kayang itrato ng maayos. So sa iba, kung tumulong ka ay, is really amazing, right? Pag, yung employer, for example, bago pa umuwi, talaga naman, kung maghanda ka ng pagkain para sa kanya, talagang, wow, ang ganda, para pagdating, gusto mo na maganda yung trato mo sa kanya, para pag nakita niya, i-appreciate niya, di ba? Pero bakit kaya pagdating sa asawa, bahala ka dyan. Minsan yung asawa, darating na pagod. Walang nandun. Right? Patapon. How many times na meron sa inyo nagrereklamo sa atin, yung pamilya ko, naalala lang ako kapag sahuran. Ano yon? Yung trato sa iyo ang pangit, di ba? What do you feel? Walang sino man sa atin na nag-e-enjoy itrato ng pangit.
Pagka ang trato sa'yo, ginagamit ka lang, it feels bad. Yes or no? So, pagdating sa relationship, you have to understand na ganun din. Gusto mong magkaroon ng happy na relationship, itrato mo yung asawa mo ng maayos. They don't deserve. Maybe. Pero by treating them this way, anong mangyayari? Nagtatanim ka ng maganda. Nagtatanim ka. And through your testimony, very soon yung tinatanim mo, magliliwanag, makikilala nila yung Diyos. So, yun yung unang habit. Ang habit ng masasayang couple ay they treat each other super well. And pangalawa, nabanggit na ni Marge ay making your spouse feel super important. Yan naman, kanina, super well. Diba? Yan naman, super important. Kasi sabi mo, gusto mo daw ng super happy couples. So, lagyan natin ng super lahat. Super well, and now super important. And this is important naman kasi we're talking about making yung asawa mo feel super important. And this is really to feel. I like kapag I feel super important para kay Marge. Paano yun? Ang daming ginagawa, and yet, may oras siya para sa akin. May oras siya. Ang dami nang ginagawa, pero pinaprioritize ako. This makes me feel important. And ganun din siya. Sa dami ng ginagawa ko, siya yung una kong tinatanong ko kung ano nang nangyari, kumusta na yung buhay niya. Hindi yung walang pakialamanan, right? Nabanggit natin kanina, may iba tumatawag lang kapag sahuran na. This makes yung people, yung asawa mo, feel super bad. Kasi feeling nila, ginagamit lang sila. Pero ang isang habit ng super happy couples is that they make each other feel super important. It's like maraming importante sa buhay ko, pero ikaw yung priority. Sabi nga ni Marge, mas importante kaysa sa pamilya, kaya wala akong listahan ng gagawin pag uuwi, kasi ikaw yung una. Ikaw yung anong gusto mong gawin. Minsan, merong mga lalaki na akala nila yung pagiging head, ibig sabihin ng head, gagawin mo kung ano gusto mo without consulting yung asawa. So makikita mo yung lalaki, bigla na lang, kung anong gagawin. Bibili ng, bibili ng manok, right, na pansabong na gano'n. Eh yung asawang tatakas ang galing, bakit? Ako to. Ito yung gusto kong gawin, buhay ko to. So wala man lang konsulta. May mga babae naman, ganun din. Bigla na lang wala sila sa Hong Kong, hindi tinatanong yung asawa, and then gumagawa sila ng sariling plano. Suddenly, andun na sila sa Canada, hindi alam ng asawa. Ano yun? Gumagawa sila ng desisyon on their own. So, nagpapakita ito na wala akong pake sa kung anong opinion mo. Pero, kung si Marge, bago gumawa ng kahit anong decision, tinatanong sa akin. And ganun din ako, bago ako gumawa ng decision. Of course, we're talking about importanting decision, okay? We're not talking about maliliit, kakain na ako, pwede. I'm not talking about this. Decisions like, pagtulong sa pamilya, financially. Okay? Bago tumulong sa pamilya, pwede bang tumulong? Ako, personally, I don't usually help, financially sa mga kamag-anak ko. I don't do this. Bakit? Kasi I prefer na yung Diyos yung gumawa niyan. Okay? But kung sakali man na may plano, kung sakali, ito ay, tinatanong ko si Marge, hindi porket ako yung nagde-decide, basta ko na lang ipapadala, and sasabihin ko na lang sa kanya, hindi, Marge, pinadala ko na. No. Nagtatanong ako palagi, ito yung nasa isip kong gawin, ano sa palagay mo? Bakit? Kasi, hindi ako gagawa ng desisyon nang wala si Marge. And ganun din si Marge. Hindi siya pwedeng magpadala ng ako na lang. Pero ako to. There is no such thing. Nanay ko yun There is no such thing. Tayo mag-asawa. So, you see, sa decisions, they consult each other. And when they do this, Marge, pinapakita nila na napaka-importante para sa kanila ng opinion ng asawa nila more than anyone else. Kasi kung ikaw humihingi ng, not advice, humihingi ng, hindi ka gagawa ng decision nang wala yung asawa mo, it shows na talagang ikaw ay committed sa relationship na yan. Yun is very important sa mag-asawa. Why is that? Kasi, parang, pinapahalagahan mo talaga siya. Hindi yung, hindi naman din siya nagsasabi sa akin, then,
gagawa ko ng decision ko and then gagawa siya ng decision na bahala na lang siya. Anong So, klaseng marriage yun? walang, anong klaseng, mag-asawa yun? Wala ng communication. So, especially kayong na may mga, Yan, Marge. Yan ay buhay binata, buhay dalaga na gagawin ko anong gusto ko. basta lang like example, siguro meron kayong ganitong attitude. At least, yung responsibility ko bilang asawa, bilang tatay, nagagawa ko then yung last resource na meron ako, like sa finances, sa akin na lang. Ako yung magdi-decide kung ano yung gusto kong gawin. Basta napoprovide ko yung sa bahay, ano man yun, then like meron akong Akin naman. kapayapaan na, di ba yun yung gusto mo din? Gagawin ko naman kung ano yung gusto ko. Then wala nga yung walang communication nga sa isang relationship. Pero kung gagawin nyo naman nga yung opposite na simula ngayon, sasabihin nyo kung ano yung plano nyo. Palangga, what if na sa tingin mo, ano kayang maganda kung ito yung simulan natin na let's say business, right? Sa savings. Just for you to test kung ano yung nasa isip niya. Para yun maramdaman niya, said, wow, yung asawa ko nagtitiwala sa akin. Hindi naman niya sabihin, but, he might feel, said, wow, tinatrato ako ng asawa kong importante. Part din ng buhay niya. And you make yung asawa nyo feel very Yeah, important. for sure. And kailan nanliliit yung mga asawa? Kapag mas pinakikinggan yung mga kapatid, mas pinakikinggan yung nanay, yung tatay kesa sa asawa, mas pinakikinggan yung anak kesa things like this. Kasi the truth is that kung talagang healthy yung relationship ng mag-asawa, walang namamagitan sa kanila. Silang dalawa. Yung anak ay nasa ilalim, okay? Yung hindi to nasa gitna nila. Yung mga magulang ganun din. Yun ang relationship na healthy. Yun ang relationship na biblical. Pero how many relationships today na yung positioning ng mga tao is iba-iba. Yun yung pinag-usapan natin last week, diba? Yung podium. Iba-iba yung position, sinong una. Right? And so, paano yun? Yung importance ay basag. So we have to, isa sa mga habit nga is making your spouse feel super important. Okay? Tanungin niyo po yung sarili niyo, do you make your husband feel important? Do you make your wife feel important? Kapag ka, for example, yung asawa na yung babae, inisip niya, you know what? Mag-aayos ako, right? Mag-aayos ako, magpapaganda ako. Hindi para sa Facebook. I don't care kung makita ng Facebook. Hindi para sa Twitter, nothing like this. Mag-aayos ako para sa asawa ko. Wow! Ano yon? Ang consideration niya ay yung asawa niya. So, ang iniisip niya yung asawa niya. Yung lalaki, ganun din. How many times naman, imagine, nag-ayos yung asawa, nag-ayos, and then yung lalaki, hindi man lang napansin. Nandun, nangungulangot. Hindi man lang pinansin, hindi napansin. Nagpagupit, and then, ando siya. Parang engot, lutang. Hindi napansin. And then, ang makakapansin ay yung iba. Mapapansin ng kapitbahay, mapapansin ng katrabaho. Uy, ang ganda mo, nag-ayos, nagpalit. Yung dapat pumansin yung asawa, pero yung asawa, walang kaano-ano. Okay. Busy sa ML ba yun? No, busy sa pagtingin pagtingin sa alapaap, nakanganga, hindi man lang napansin. Ano yun, Dave? Nag-ayos yung asawa para sa kanila, they don't even feel. They don't even say something. They don't, may English word I forgot. Hindi sa napapansin nila. Appreciate, hindi nila na-appreciate yung ginawa ng asawa para sa kanila. My goodness. This is a disaster. So, they don't feel important. Kasi kung importante, yung asawa ko para sa akin, napapansin ko, lagi kong tinitingnan
Lagi kong hinahanap, kahit nasaan ka papunta ko. Things like this. Pero kapag walang paki sa isa't isa, walang importance, isn't it? So, yun yung pangalawang habit. Making your spouse feel super important. Super important. Now, number 3. Very important. They ask the following question. What does God wants me to do in my marriage? Now, this is very important. May mga oras na hindi nila alam kung anong gagawin. May mga oras na hindi nila alam kung saan papunta, kung anong attitude ang gagawin, kung anong decision yun dapat kunin. And so, they always ask, ano po ba, Panginoon, ang kailangan kong gawin para sa marriage ko? They always include God. Yun ang habit ng masasayang couple. They include God. Kasi may mga oras hindi nila alam yung gagawin. May mga oras na hindi nila alam yung sasabihin. And so, kung wala ang Diyos, Marge, sa pagitan ng sabi ko kanina, wala dapat mamagitan, di ba? This is true pagdating sa tao, but this is false pagdating sa spiritual life. Kasi dapat merong mamagitan, spiritually speaking. And who is that? Yung Diyos. May mga bagay na hindi ko alam kung paano gawin. Kasi wala namang manual yung marriage, right? Mahilig ako magbasa ng manual pag mili ako ng gamit. Pero nung pinakasalan ko si Marge, walang manual. Wala siyang binigay sa akin. Ito, ganito mo ako dapat alagaan. Step 1, something like this. No. And so, maraming bagay na hindi ko alam. So, pagka ginawa ko yung mga bagay mag-isa at wala yung Diyos, I can make mistake. But if I want my relationship to be super happy, dapat ready akong magtanong lagi sa Diyos, Panginoon, ano po ba yung gusto mong gawin ko para sa inyo? Kung kailangan kong magpatawad, yun po ba? Kung kailangan kong maging responsable, yun po ba? You need to ask God. And this is something na missing sa maraming relationship. Ini-exclude nila yung Diyos, Marge. Gusto nila puro feeling, puro mahal ko mahal ko ganito, mahal ko, puro lambing, pero wala yung guidance ng Diyos. At kapag wala yung guidance ng Diyos, yung mga lambing na yan lumilipas. Magandang may lambing, dapat may lambingan. Pero kung puro lambingan, walang guidance ng Diyos, wala ang Diyos, akala mo kasi yung feeling na yan will keep you alive. Wrong. It will be a disaster. Kasi ang relationship ay magtatagal lang kung ang kalooban ng Diyos yung susundin ng dalawa. Yan yung pinakang susi para magkaroon kayo ng blessed o happy, super happy relationship is dapat yung Diyos yung mag-guide sa inyo. Kasi hindi lang puro puso dapat yung inyong susundin kasi yung puso is mandaraya. So kapag puso yung inyong susundin, then disaster yung kanyang magiging kahantungan. Pero kapag yung Diyos yung mag-guide sa inyo, I'm sure yung plano ng Diyos is super, happy when it comes sa inyong relationship. So, especially kayo na dumadaan sa mga challenges sa inyong relationship, why not na itanong nyo yung Diyos, gawin yung partnership yung Diyos sa inyong relationship. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi sa labas ng mga kumare ninyo. Tanungin nyo yung Diyos. Dapat siya ang tanungin, ano po ba ang kalooban mo? Ano po ba? Dapat po ba na mag-usap kami? Dapat po ba? Tanungin yung Diyos. Wag yung sa paligid yung sabi ni Marge, wag yung tanungin yung Diyos. Ano po ba ang kalooban niyo, Panginoon? And if you do this, then magkakaroon ng happy relationship kasi yung Diyos hindi nag-guide sa atin na gumawa ng mali. Okay? And to help you, next week meron tayong love walk. Kung gusto mong, really ma-involve dyan sa communication, you can participate us dito sa Hong Kong. 2:00 magkikita, Wednesday yon. 2:00 magkikita tayo rito. And then, from here we move. Okay, we go sa mga parks kung saan man, and then we walk. Dalawa yung park kasi, kaya I don't know kung saan saan nyo pipiliin pumunta. But yeah, okay? But magkakaroon tayo nito para humingi sa Diyos ng guidance kung paano i-bless yung marriage natin. And it will be a special love walk para sa atin ngayong taon. Alright? My friends, may the Lord bless you all abundantly. Magkita po tayo uli next week. I hope to see you sa church para sa love walk natin next week. Alright, God bless you po and kita tayo next time. Bye-bye.